ni Propeta Oseas. Ang Israel ay tulad ng punong ubas na mayabong at hitik ng bunga. Habang dumarami ang kanyang bunga, dumarami naman ang itinatayo niyang dambana. Habang umuunlad ang kanyang lupain, ay lalo nilang pinagpapala ang mga haliging sinasamba nila. Marumi ang kanilang puso, ngayoy dapat nilang pagdusahan ang kanilang kasamaan. Wawasakin ng Panginoon ang kanilang mga dambana at sisirain ang mga haliging sinasamba nila. Di magtatagal at sasabihin nila, wala kaming hari sapagkat hindi kami natatakot sa Panginoon. At ano ang magagawa para sa amin ng isang hari? Ang hari ng Samaria ay mawawalang parang bula. Wawasakin ang mga dambana sa burol ng Aven na naging dahilan ng pagkakasala ng Israel. Tutubuan ng mga tinik at dawagan ang kanilang mga dambana. Sasabihin nila sa kabundukan, takpan ninyo kami, at sa kaburulan, tabunan ninyo kami. Maghasik kayo ng katuwiran at mag-aani kayo ng pagpapala, bunga ng katapatan ninyo sa akin. Bungkalin ninyo uli ang pinabayaang lupa sapagkat panahon na upang hanapin ang Panginoon. Lalapit siya sa inyo at pauulanan kayo ng biyaya. Ang salita ng Diyos. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na kanya. Ang kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahanga niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansinukob. Hanapin ang poon lagi, sa harap niya mananatili. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hintil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Basahin ko lang po ang nakasaad sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Nung panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Tapos binanggit na po ang mga pangalan ng 12 apostol. Ayun nga po ang ibig sabihin ng apostol, to be sent, no? Pinadala o kaya sinugo. At bago maging sinugo ay kailangan tumugon muna upang maging disipulo. Kaya napakahalagang mga tema ngayon para sa ating pagiging Kristiyano na tayo ay mga disipulo. At kung tayo ay disipulo na, isusugo tayo ng Panginoon upang gumawa ng mga kahangahangang bagay. Sa panahon ngayon, maaari bang tinutukoy po natin ang sarili natin bilang mga disipulo? Maaring ang tingin lang natin, tol, nagsusimba naman ako tuwing linggo. Gumagawa naman ako ng mabuti. Kahit hindi na ako maging aktibo sa gawaing pagsimbahan, okay na siguro yun. Aakyat na siguro ako ng langit.
Pero paano mangyayari iyon kung ginagampanan man natin itong mga, sabi nga Sunday obligation, pero bandang huli, hindi naman natin ginagawa yung gusto niyang gawin. Kasi ang ibig sabihin ng sinugo, gagawin ko kahit na ayoko, pero ito ang gusto ng aking master, susundin ko. So yun po ang ibig sabihin ng sinugo. Para sa atin naman na medyo nag-iisip na, no? Gusto ba natin maging tunay na Kristiyano, tagasunod ni Kristo? At kung tayo ay tagasunod ni Kristo, handa ba tayong sundin kung ano man yung pinagagawa niya sa atin? Sinusugo ba niya tayo upang gawin kung ano ang pinagagawa niya? Ang opposite niyan ay walang nag-uutos sa atin. Gagawin ko na lang kung ano ang gusto ko. Hindi po yan pagsusugo. Konting kabutihan doon, konting attend ng misa doon, konting panalangin, tapos kung ako'y matanda na, may nangyari na sa akin, aakyat na ako ng langit. Parang may kulang doon sa chapter na iyon eh. No? Ang kulang ay wala yung pagkakasugo. Baka sabihin naman natin, di ako tinatawag, hindi po totoo yan. Tinatawag po tayo parate at nais na tayong isugo. Kaya lang po ang nangyari po sa atin, mukhang puno na kaagad yung schedule natin. Nung bata tayo, kailangan tayong mag-aral. Pag natapos na tayo mag-aral, kailangan tayong magtrabaho. Pag nakatrabaho na tayo, kailangan na tayong mag-asawa. Pag nag-asawa na tayo, kailangan magkaroon na tayo ng pamilya. Pag nagkaroon na tayo ng pamilya, kailangan natin silang buhayin. Pag binuhay na natin sila, kailangan na natin magkaroon ng apo. Pagkatapos niyan, tapos na ang buhay. Nasaan yung pagkakasugo doon? Nawawala yung pagkakasugo. Nawawala yung tunay na pakikipag-ugnayan kay Kristo. Nawawala yung encounter natin sa nagmamahal sa atin, na nagsasabing, sinusugo kita, gawin mo iyan. Pwede ba tayong makinig kay Kristo? No, una, gawin natin to sa panalangin. Pag nagdadasal tayo, wag lang series ng Hail Mary, no, sa Rosario. Pagdadasal natin Rosario, manahimik din naman tayo, mag-pause tayo. Para sabihin natin, ano ba ang sinasabi mo sa akin, Panginoon? No? Pag nagbukla tayo ng ating Biblia, tumahimik din tayo. Lord, ano bang sinasabi mo sa akin? Lord, minamahal kita. Ano kayong mga salita ng pag-ibig ang nais mong ipahayag sa akin? Kailangan willing tayo magpasugo. At kung tayo ay tumutugon na, maaari natin sabihin, hindi ko to buhay to ni Kristo para sa akin, kaya ako'y naglilingkod sa Kanya. Alam niyo po kung ano mangyari? Nagiging daluyan tayo ng grasya para sa ating kapwa. Sa totoo lang, kung gaano tayo karami bilang mga Katoliko dito sa Pilipinas, kung lahat tayo ay tumugon sa pagkakasugo sa atin, lahat po tayo ay magiging daluyan ng grasya para sa napakaraming tao dito sa bansang Pilipinas. Wala dapat naghihirap. Pero naghihirap kasi hindi tayo available kay God, hindi po tayo available sa paglilingkod sa ating kapwa. Kaya mga kapatid, ipagdasal po natin na sa buhay pagiging Kristiyano natin, magkaroon tayo ng lakas at tibay ng kalooban. Lord, kinakabahan man ako. Lord, may kahinaan man ako. Pero tulungan niyo akong tumugon sa inyong tawag sa akin. Andito ako, Panginoon. Suguin po ninyo ako. Manalangin tayo. Hinihiling po namin, Panginoon, na magkaroon ng tunay na saysay ang aming buhay sa pagsunod sa inyo, sa pagkakakilala namin sa inyo, paglilingkod namin sa inyo ng buong puso, buong kalooban. Tulungan niyo po kami maging daluyan ng inyong grasya para sa aming kapwa. Suguin niyo kami upang magbigay ng buhay sa aming kapwa ang naghihirap. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristong aming Panginoon. Amen.